Yan guys, J Moto po ulit. Si-share ko lang about sa relay. Kasi lagi ko na lang naririnig na gamitan mo ng relay para maganda yung supply niya, para malakas yung ilaw niya. Bili ka ng relay, gamitan mo ng relay. Kasi pag di mo ginamitan ng relay, hindi gagana yan. Yan. Tapos, ang common talaga, gamitan mo ng relay kasi mahina ang ilaw niyan pag walang relay. Yan. Gusto ko lang i-share kasi kung bakit nga ba ginagamitan ng relay at para saan nga ba ang relay, lalo na sa pagkakabit ng busina at yung ilaw natin, yung katulad ng mga mini driving light. Guys, sa akin kasi, para sa kaalaman ng lahat, para sa kaalaman ng karamihan, at para sa sarili kong opinion, ito sa akin, i-correct mo na lang ako kung mali. Yung common na relay na ginagamit natin, yung 5-pin o 4-pin man yan, yung Bosch man yan o generic na relay yan. Para sa akin, sa kaalaman ko, base sa experience ko, sa pag-aralan ko, ang relay kasi, ang gamit lang naman yan sa mini driving, pag ginagawa natin, ginagamit natin yan, ay act lang yan as a switch. Yan. Bakit? Kasi, pwede ka naman magkabit ng mini driving ng walang relay Oh. Ba't mo siya gagamitan ng relay? Gagana naman ng mini driving na walang relay. O, diba? Yes, yung sabihin nila, hindi gagana kasi nga kailangan ng relay. Kasi sabi nila, lalakas daw kung may relay. Ang relay naman kasi, kaya na naman sinabing nagpapalakas yan kasi dahil sa connection na ginawa mo. Hindi yan sa relay dahil kaya lumakas sa supply mo. Kasi, gagamitin natin ang relay, tapos ang battery mo, 6 volts. Ganun pa rin yan. 6 volts pa rin nalalabas niyan. Ang 6 volts, idaan mo sa relay, 6 volts pa rin ang output niyan. Yan. Yung iba kasi, marami akong naririnig, haka-haka. Yan, tutultukan ko na yan. Ang relay, ang gamit lang talaga ng relay ay acts as and switch lang yan sa circuit natin na ginagamit, lalo na sa mga mini driving light. Kasi, ang pinaka-source naman kasi talaga na supply niyan, nanggagaling talaga kung ano yung battery mo at kung ilan yung current ng battery mo. So, di ba, ang battery natin iba-iba. Iba-iba yung current output niya. Pare-pares karamihan, 12 volts sa mga motor, pero may 4 ampere, may 3 ampere, may 5 ampere, may 6 ampere, may 7, may 9 ampere, yan. Yun yung pinakalakas ng isang battery natin. Ngayon, pare-pares lang na 12 volts ang output niyan. Ayun yung magdadala, ayun yung magbibigay ng power doon sa ilaw natin. Hindi yung relay. Yung relay, nagtatawid lang yung supply yan. Kaya tayo gumagamit ng relay kasi gusto mo ng automatic switching, yung pagbukas mo ng motor, tsaka lang siya din gagana, yun ang purpose ng relay. Kumbaga, siya lang yung nagbibigay na signal kung mag-on na yung relay o mag-on na yung mini driving light mo, malalagyan na supply, si relay lang ang pagdadaanan niya. Kumbaga, si relay lang switch. Di ba pansin mo, yung trigger natin, yan, katulad yung one-way relay, yung trigger natin, nilalagay lang yan dun sa relay, sa 8586 sa coil niya. Yan, di ba? Na pag nag-on tayo ng ignition, tsaka lang yun magkakaroon ng power yung coil, tsaka lang magkapapalo yung relay natin na yung 30, so short na dun sa 87 na output. Kasi, dun lang nagka-supply yung relay natin. Pero yung power nun, as in, nandun pa rin. Nag-30, tsaka 87, nag-short lang. Pinadaan mo lang yung supply. Pinadaan mo lang yung linya na galing sa battery at inilagay, pinatakbo mo ng device. So, hindi ibig sabihin ng may relay ay lumakas na. Ang relay kasi, act as and switch lang yan. Yan.